Mga kada, anong mga pag-usapan, kalokohan at kwentong marinig nyo dito sa podcast na to ay base lamang sa aming karanasan at ilang kalat na impormasyon. Kami ay nagbabahagi lamang ng aming saloobin at opinyon. At ano man ang mga binitawang kataga at salita na rumaragasa ng aming mga panauhin na hindi sumasalbin sa palabas at mga host. Para lang ito sa masayang kwentuhan. Walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tao man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Bergie, Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng pinakabagong season. At ito ang season 3 ng Kada Kwento Podcast. Sinong na-miss ng lahat? Nandito kami sa napakagandang lugar ng Jumanji sa Phase 5, Lot 6, no? Black 3. So, Dulong. kamusta kayo guys? It's been a while. Yes. It's been a while. Na-miss nyo? Nakakamiss din yung... Ito. Nga pala, sa lahat na naghahanap kay Gab, si Gab ay kinuha na ng mga aliens. All jokes aside, si Gab ay may bagong venture na ginagawa ngayon na kailangan niyang mag-focus at kailangan niyang gawin ng mas full-time. So, hangad namin ang successful, ang pag-success, hangad namin ang success mo dyan sa ginagawa mo, Gab. At tigilan nyo yung mga kakachismis nyo. Yung iba dyan, kalalaking tao. Dahil sinasabing away-away king ina nyo. Walang ganun. So, yeah. Takits tayo soon. At dito lang tatapos. Ang bilis tinapos. So, kamusta kayo, guys? Ayos naman, mahabang bakasyon, no? Oo, tol, tangina. Hindi, sabay din ang bagyo eh. Parang ano lang, cuddle. Oo, huwag ka na maggaganon dahil hindi pa bumabagyo. Hininto na natin. Ay, hindi na ba akong ano? Pag ganun ka pa. Ilang weeks ba tayo natulog? Tagal. 3? August, July 21 yung last upload natin eh. Mga ano ha? halos Madami. 3 weeks. Madami. 2 weeks. 2 weeks? Oo. Almost 3. Kamusta kayo, At 3 months guys? Namiss niyo bang... Kayong dalawa, nagkasawa na ba kayo? Ano? Malapit na eh. Ayan, minamanifest niya talaga eh. Gabi-gabi yan eh. Oo. Sabihin sa akin, di mo normal. Ganun kayo kabaduy paggabi? Okay. Paggabi matutulog lang dapat eh, di ba? Oo. Buka ng mga pangarap. Gusto niya paggabi negative thought siya lagi eh. Tapos sa akin niya pinoproject. Mga 3 days na gano'n. Eh, napapanood ko ang sweet na mga videos nyo. Yung mga bago Wala, yung mga ano lang yun, reels. for the camera lang. Ito naman, for the cloud. Alam mo yung may video siyang ginawa, For the gram. yung breakfast in bed. Yeah. Hindi naman talaga ganun. Hindi, tsaka scripted yun eh. Scripted. Luto tayo tapos bibidyoan kunyari, ano. Hindi, alam niya magluluto Magtulog-tulugan ako. ka di ba? Wag kami, Maricar, wag kami. Hindi, tulog talaga ako noon. Pero kinagabihan, nung Nakaplano na talaga. nalulutuan niya ako. Nagulat na lang din ako. Siyempre may gulat factor pa rin kasi Paano tulog ako gulat? parang Uy. Ganap na ganap ang sleepingness. ganun. Pero talking about pagkain, ang sarap nung hinanda sa atin ni Derek kanina. Oo. Ayun. Wala kang karapatang magsalita. Masarap yung manok. Special. Special siya daw. Pero pinaghandaan kami ni Derek Bergie ng ginataang kalabasa at sitaw, may malunggay, may pork at hipon. At May May partner na. ritong galunggong. GG. GG. ano sabi mo kanina, yun ang mga pagkain ng mga totoong tao. Totoo naman. Oo. Diba? Ang sarap ng ulam na nakahain. Kinakain mo with gravy. At least yung ulam ko panghari. Pero walang puwet. Kinain mo eh. Nalaglag lang yun, tama. Buti na, pero bibig na pang salo ko kasi. Yun, salamat sa masarap na tanghalian, Direk. Welcome. So, dito tayo lagi mag-shoot. Oo nga eh. Pwede naman kung gusto nyo. Ikaw, kamusta ka, Direk? Kamusta ang mga, yung mga nakaraan, puro flip-tapan, mga battle-battle Oo nga, pinagagawa mo, ah. Madaming events eh. Rain or shine. Tuloy Lasa mong boses mo, Direk, bago Tuloy ako yung umalis. flip top, rain or shine. Okay. So yun, pinagkakabalahan. Tapos ayan, syempre, tag-ulan. Bahay muna, edit naman ako na ano. Nagtitry mag-reels. As in, araw-araw ba nag-edit ka din talaga?
Oo, pagising ko na umaga, 5 a.m., diretso computer yun. Wala mo nang mumog. 5 a.m. Browse ng picture, may sinipag, mga video. Yun yung ganyan. magandang, yung tulog. Ano oras ka ba natutulog? 9. Oh, Sabi diba? niya, yun yung magandang tulog. Nagising nga ng 5 Hindi. a.m. Yun yung maganda. I-translate ko yung sinabi niya sa Lingwahe. mga salitang tao. Gusto, Maganda yung gusto niya yung window na yun, 10 to 4 yung gusto niya sabihin. Ah. 'Di ba? Na magandang sleeping Oh, time. 10 to 5. 10 to 4, 10 to 5. Ako naman yun pagkakaintindi ko, gusto niya sabihin magandang gising. Pero sabi niya yun yung magandang tulog. ano lang siya, medyo parehas lang kayo minsan. Medyo mga salitaan. Meron kayong incomplete combustion. Ikaw, morning person ka rin. Morning person ako, tol. yan yung gusto Kanina ko nag-alarm ako, 5:30. 5:30. Tapos, Talaga ba? oo, talaga, legit yun. Nakalimutan ko lang na-coding ako. Pero dahil kailangan kong sumunod sa batas, Tignan mo nga. Sa Season 3, first episode. Pinakang first episode ng bagong season, late siya dumating. pasensya na kayo, coding ako. Pero kung gusto nyo, dito na natin tapusin talaga to. Pwede naman ako doon. Di ba? Kakobisa lang, wag muna. Season 3 Ayoko na nga, ipilit-pilit nyo ba ako ituloy ito eh. Hanggang episode 1 lang no. Nabasa ko sa page, maraming kada na naghahanap. Oh, actually, na-appreciate namin yung mga kada. Natutuwa kami na kung ano nung mga kuro-kuro nila. Hindi lang sa page, hindi sa YouTube, sa personal account din. Oo, totoo. Oo, may mga May mga hindi na makahinga. Oo. May mga hindi na makatulog. Yung isa Parang tatalon sa barko yung isa dahil wala raw upload eh. yung isa nag-drop out na sa pag-aaral. Ay, yun, Oo, kaya sabi ko- naman siya. Kaya mali talaga yun eh. Pasensya Tapos yung iba, mga basketball player, hindi na makalaro. Kasi wala na silang will tsaka drive na maglaro. Grabe. Speaking of basketball, tol, may mga nakikita ako sa Rest in peace, Rene Baterbonia. Pero hindi ko alam, hindi ko maipaliwanag yung craze na nangyayari dun sa pamilya niya. Bakit ganun yung... Nakikita nyo ba? Nakita ko yung parang may binibenta silang mga souvenirs Oo. na may picture ni Rene. Hindi, Tsaka ng ng pamilya family niya. picture. Pamilya niya. Family picture, binibenta. Oo. Wow. Parang, Parang ano to? Memorabilia? ganun. Pero para sa akin, okay siguro kung picture ni Rene lang. Pero wag naman family picture siguro. As in, buong pamilya nila ganun. Oo, nakita ko. Mga rep magnet, ganyan. Oo. Oo. Bibili ka ba ng ganun? Hindi ko masabi kasi ba't ako maglalagay ng pamilya ng ibang tao sa rep ko? Totoo rin. Oo. Pero seryoso ba yan? Nagbebenta sila ng Oo. magnet? May naka-live. Yung, Tsaka ang dami nilang fans. Pre, sobrang wild kasi. Dito, totoo. Hindi, sorry, di ko alam yung issue eh. Kasi Dito na nga, sobrang wild. Nakita ko sa mga reels na nakaraan. Pare, bababa sa van. Kakagulo na yung mga tao. Tapos may crowd control. Talagang kada lakad ng pamilya nila, talagang bawat family member, parang, alam mo yung, Hindi kaya- lakad artista pa yung, Oo. Hindi kaya parang feeling ko baka dahil sa nangyari, parang magkaroon ng yung parang guts ba tawag doon? O confidence yung or pamilya. o di kaya dun sa mga taga doon na mas na-recognize sila. naging nagkaroon ng parang superstar. Parang, Oo. parang na-uplift yung pagkatao. Oo, nung mga taga doon. Baterbonia to bitch, parang ganun Oo. yung ako si number 4. May ganun eh, May number tinatawag four yung yung bata kanya, eh. yung four. Number 4, May number four yung Ay, ang uniform laki-laki na niya, parang as if putay nakasama mo ba tumandaya mula pagkabata, ilalagaan mo, mama ka niyan? Diba, hindi ko lang magets. I mean, respeto dun, parang isa nangyayari kasi parang hindi na nare-respect yung patay eh. Oo, totoo. Hindi Diba? na naging rest in peace, eh, no? Oo, parang Hindi parang okay. kung nakatawid na ba Diba, siya? imbis na nagpapahinga na, putay na parang everyday pa nagdi-dribble si Rene. Oo nga. Huwag ka tumawa, patay na yung tao eh. Hindi ko nga Ang- kilala yung sinasabi niyo eh. Di, siya, tol, naging topic din natin siya. Siya eh, parang naging, natin siya, naging topic natin siya nung wala ka. Nung inoperahan ka nun. Sinabi mo na rin naman yun eh. Oo nga pala. Naging topic siya dahil isa siya dun sa mga basketball players ng isang prestigious na university. Na nalunod. Nalunod. Okay lang. I mean, yun yung Okay, yun yung context. Oo. Pero yung craze na nangyari na parang yung iba talagang gatas na gatas yung namamahinga na tao. Sige, spare natin yung family. Kasi
rights nila yon kung gusto nilang gawin yon. Pero yung mga vlogger, lahat, Vlogger na taga dun din? parang karamihan sa Visayas part. Okay. Siguro baka, Or sa ganun, Mindanao. siguro kinukuha nilang yun. Kasi may chance na pwede mag-trending. Something. Pero halo yung pagka-trend niya. Mga halong bash. Natatawa sa mga Pero yung naggagawa ng mga products. Gumawa nga ng estatwa ni Rene. Malaki. Oo. Yung parang pang Jed's Island Resort. Jed's Island Resort yung quality. Oo. Jed's Island, baka naman. Baka naman. Baka naman linis-linisin yung water niyo dyan. Uy. Uy! Uy! Scary! Tumayo yung balahibo mo. Namatay ang ilaw. Dapat ba tayong mag-pause saglit? At palitan ng ilaw? Kaya mo bang habulin yan? Siyempre, Siyempre, hindi. hindi. Sige. Natin. And first season, may cut ka agad. Hindi, okay lang yun. Hindi, Kasi nagparamdam lang si Rene. nagparamdam lang si Rene. Sinasabi Okay, lang niya so, itigil na natin. And we'll be Hindi, back. Rene, para sa katahimikan mo itong ginagawa namin. Sige. Okay. And we'll be back. We're We're back. back. Sorry, namatay lang ilaw at hindi na-charge. Pero kung titignan mo siya ng supernatural na pangyayari, pwedeng may tumapik sa atin. Hindi, pero yun nga, kidding aside, rest in peace kay Rene Baterbonia. Pero ang hindi ko lang kasi maintindihan yung mga ginagawa nung parang, so imbis na parang nagpapahinga yung tao na, alam mo yun, mas inulan pa ng bash pati yung pamilya. Oo. Kawawa din siya. Hindi pa nga siya nakakakuha ng hustisya eh. Engagement kasi ng mga vlogger yun. Ano ba yan? May na ba? May findings na yung pinakang cause? Wala pa. Lunod. Mm-mm. Hindi, I mean, diba sabi may foul play? Ay, Sabi. ayoko nang panghimasukan yung bagay na yun. Pero Hanggang ngayon, hindi pa rin siya case Wala. closed. or hindi lang natin alam. Hindi, Baka hindi ako, lang natin ako alam personally, siguro. hindi ko siya alam. Kasi kanina tiningnan ko yung kay Tony Talks in-interview yung mama niya eh. Tapos tinatanong kung... Anong number yung mama niya? Kasi parang may mga number, number sila eh. Dahil tayo yung Parang medyo number bata. sila. Oo, buong number 4, number pamilya. 4. Feeling ko kasi may number 4 eh. Number 4 ba si Batrebonia? Hindi ko alam. Yung bunso yata yung number 4 Nakita eh. ko parang bata eh, number 4. Sa video na panood ko. Ayun, hindi ko na pinanood. Ang inano ko lang yung mga comments. Ano ba? Sikat na ba talaga yun dati pa? Hindi pa Or naman. Neto lang na naman. Ano siya eh, parang naging representative siya ng panlarong pambansa ba yun? Oh, tapos kinuha siya ng Hindi ako sure. Kinuha siya ng university. Wala school. na yun. Oo. Nag-trend yun kasi parang nung makukuha na nga siya sa school na yun. Tapos nangyari yun. 2 Hindi, weeks. parang sinabi sa mama niya, ma, ako na bahala. Meron siyang, yun yung statement ng nanay niya, kaya na-touch yung puso ng mga audience. Taka na, pero kung iisipin mo na, ako nang bahala. Parang, ako nang bahala sa pamilya. Ganun. Yes. So technically, sa fame na nakukuha ng pamilya nila ngayon, I'm sure may kaduktong na salapi yan. I mean, kung titignan mo yung picture at a larger scale, so hindi kaya parang premonition yun na parang ito na yun, ako nang bahala sa pamilya. Oh, pwede. Kasi sumikat Pwede. yung pamilya eh. Hmm. Diba? Ang daming, aminin natin, kahit mga gatas na gatas yung nangyari, totoo, Alam mo na, tagasan, yung gagatas eh. tinotoo. Totoo naman eh. Grabe ka. Grabe ka, Rick. Maka-cancel ka niyan. Pero ayun nga, wala naman tayong pakialam sa kanila. Pero totoo naman ginagatasan nila. Pero ang point ko, I mean, kung yung pamilya gagawa nun, para sa akin it's fine. Oo. Pero yung kung sino-sino na, Saw-saw. buti sana kung yung mga kinikita nyo, ibibigay part of it, tutulong nyo dun sa pamilya. Diba? Dahil alam na naman natin na yung pamilya ng tao ay hindi rin ganun ka-well off. Wala rin sila. Diba? Grabe na yung mga, nagbebenta ng, alam mo yung meron akong isang vlogger na nakita nakaluhod sa dagat. Tapos may dalawang picture ng dalawang basketball player na nawala, may kandila, umiiyak. Tapos biglang may naramdaman. Kaano ano siya? Exactly my point. Umiiyak talaga. Oo, parang Hindi ko alam kung yun yung panood ko. Tapos yun ba yung may lumapit sa kanya? Parang sa sino, dagat. Oo. parang sino to? Blip mo, Rick, blip mo to. Yung pumunta sa burol ni ano, Ni Burol, puntod. puntod ni ano. I-blip mo rin. Huwag mo na sabihin na lang. Huwag na natin sabihin, ni Ginto. Oo. Akala mo, kamag-anak. Akala mo anak sa labas eh. Parang itay. Eto na ako, rapper na din ako. Parang, come on man. I mean, siguro respeto na lang. Respeto na lang. Kasi parang pero
kung yung mga ginagawa nilang yun ay talagang makakatulong doon Sa sa pamilya. pamilya. I mean, okay. Sige. Okay. Let's put it that way. Pero kung hindi naman, pero I'm sure nagkakaroon sila. Oo. I'm sure. Kasi yung iba OFW pa pag uwi ng Pilipinas, babiyahe dun sa lugar nila. Ay, ewan ko, kung yun yung nakita ko, yung pumunta siya dun sa yung ginawang, yung parang Jed's quality. Umiiyak Oo, pa. yun. Oh, parang buhay na buhay siya dyan. Oh, Oh, yun yan. ang ina mo na, simento yan. Minure. Nakakainis kasi. Parang kala mo parte ng pamilya at mula Oh, pagkabata eh. so din naman. May ambag ka ba? Nakakainis. Hindi nyo na lang pagpahingahin yung tao. Bukod doon, ginawa rin siyang memes sa Facebook. Exactly, di ba? Imbes na nanahimik na, okay, may nangyaring ganon, na nawala na siya. Rest in peace. Tangina. Okay na sana eh. Parang ano eh. Ito sorry, babanggitin ko to. Alam mo yung patay na pero hanggang ngayon minimim pa rin si Jobit Baldovino. Yung basketball. Di ba? Yung nakagano, no? posing Kumbaga, niya. imbis na ano na siya, hanggang yun meme pa rin siya. Imbis na nananahimik na siya, nagpapahinga na siya, pero binabarurot pa rin, dinadaot pa rin siya ng mga tao. Eh kung tutuusin, si Batrebonia wala namang ginawa. Pero, Batrebonia ano ba? ba? Baterbonia? Alam ko Baterbonia. Oh, Baterbonia. Oo. Wala naman siyang ginagawa. Tapos ngayon, parang wala na. Parang yung, Ano? yung word Ano daw? parang parang, Ang pinakatanong ay ano? hindi, yung parang na lang siya, parang katawa-tawa na lang. Oh, parang diba? ganun. May nakakaawa. Nakakaawa. Pero Tahimik na lang. mukhang na-enjoy naman ng family yung fame. sabihin natin, 'di ba? Mga na-receive ng attention. Oh, yung attention. Tsaka I'm sure again Okay na yun sa family, wag na kung yun sa ibang nakakatulong. tao. Oh, kung sa pamilya okay yan. Pero guys Pero naman, hindi kasi may iwasan yung mga clout chaser eh. Minsan sila pa yung nagpapalala talaga eh. Parang ganun. Kasi imagine, kung eto nga, technically, gaya nga na sinabi nyo, most likely nakakatulong sa pamilya niya yung nangyayari ngayon na attention na nakukuha. Kasi yung attention, nako-convert into currency eh, para sa kanila eh. No matter what, lagi may or probably mga through donations. lagi may kaakibat na monetarian yung attention na nakukuha sa whether it be social media kung sa TV kung saan man. So, pero syempre kasi marami din gustong mag-cloud chasing kasi dahil nga nakikita nila na may nakukuhang Effective. may nakukuhang mileage or attention sa through social media kung saan man. So syempre, they want piece of the pie. Yeah. Which is yung mga content creators na yan, alam din nila yung game ng social media na which is just give me a piece of the pie. Yeah, Parang ganon. So, ka-cloud chase sila. Pero yun nga yung pangit eh. Parang content creator ka pero hindi mo kayang gumawa ng sarili mong content. So, nangyayari, mga cloud chase ka, you use other people's name para magkaroon ka ng sarili mong views. Parang it's just, hindi ma-feed ka ng kung ano man monetization mo. Parang yung naalala nyo ba nung medyo pumutok, let's say Prime ni Diwata Pares. Merong isang vlogger doon na ang content niya lang puro si Diwata. Lagi lang siya nakasunod kay Diwata. Alam mo yun? Alam niyo yung sinasabi ko? Tsaka ang dami ding sa kanya nagbigay, bahay, mga ganyan. Nung sikat Diba? si Diwata, ang daming Bigyan ng negosyo. pera, bahay, ganun. Tapos ngayon, Pag hindi na sikat, wala. Itsapwera ka. Ganun. Ganun naman. Kaya pinakamaganda pa rin, build your own name, build your brand, na Gumawa ka parang ng sarili mong money-making machine. identity. Na parang ito, Chris Delano. Baga, bubuhos na lang yung pera. Parang, Ako, di ko na kailangan mag-rap eh. Di ko kailangan may pag-collab. May sarili akong mundo. Pero exactly. tangina, alam mo yun, walang... Hindi ko nga kayo kailangan tatlo eh. Kidding aside, ang maganda kasi dyan, pag nag-build ka ng sarili mong identity, kahit sinong tao pa mag-cancel sa'yo, hindi ka naman nila mapipigilan na huwag ka mag-upload. Wala namang tama power, ganun yung tao eh. So, basta mag-upload ka na mag-upload, magkaroon ka ng sarili mong ecosystem, technically, you're the money-making machine, di ba? Hindi titigil ang mundo mo. Oo, di mo kailangan Sabi nga ng ni Rick chasing. Ross, I'm the businessman. I'm Diba? not sabi ni Jay-Z, I'm not a businessman. I'm the businessman. Hindi, ginamit din kasi ni Rick Ross yun eh. Na, nakalimutan ko yung pangalan. Basta anyway, yung title. Pero yun yung point. Para ayun yung pangit sa cloud chasing. Pero
Ano, Cloud chasing kasi is ano yan eh. Sobrang temporary niyan eh. Pag nawala yung hype nung kung ano man yung Kina-clout mo. kina-cloud chase mo. 'Di ba? Parang ano ba yung sabi nila? Pero alam mo, isa din sa mga saludo kung dumaan sa newsfeed ko, yung sinabi ni Bugoy na Koy sa mga nagre-reel sa kanya. Ito, sabi niya to sa mga nagre-reel sa kanya, sige, content nyo ko. At least nakatulong ako sa pamilya nyo na ano. Pero ang galing niya doon kasi technically, free marketing yun para sa kanya. Yeah. Yan- So sabi ko, ang galing niya. yun din yung ano, yun din yung mindset ko doon sa mga, 'di ba? May rate my bar ako. Ang daming mga hip-hop pages na mas nauna pa nga sa akin eh. Oo. Ako yung mga reels ko scheduled eh. Sila basta in-upload ko, puking ina, sunod-sunod na eh. Okay lang. Kasi una, nakakatulong yun sa akin. Lumalawak, mas maraming nakakakita ng show ko. Rich. Tsaka nandun yung mukha ko. Mm-mm. Yung pangalan ko. Kumbaga, sabi ko nga, kung yun yung naglalagay ng pagkain sa lamesa ng pamilya mo, so be it. Eh, pare-parehas naman tayong kailangan kumain. So diba? technically, win-win situation siya. Pero may mga content creators talaga na yung nagka-cloud chase. Sila pa yung nakakasira ng ano. Yeah, totoo rin. Totoo Ito, rin. Butterbonia. Yun. Nilayo na namin, binalik mo pa rin talaga eh, no? Gusto, Nasa isip ko pa. Sige. Kausapin Hindi, mo, wala, okay kausapin lang mo si kami Rene. dito. So you're, Uy, gago. Eh, nilayo na nga natin. Ibinalik mo pa rin eh. Pero yun nga, so sana matapos na yung craze. At pag natapos sana siya, okay na yung pamilya ni Rene. Para matahimik na rin si Idol. Ikaw, Ano ako? anong gagawa mo dito? Welcome, Direk. Welcome naman natin si Direk bilang isa sa mga pinakabagong miyembro ng Kada Kwento Podcast. official. Official. At syempre, dahil isa na siyang official na kada, baka gusto mo i-promote yung suot mo. Hoy. Chef Clothing. Madaling tandaan. Chef. Check niya sa Facebook yan. Syempre, hindi papahulit ng katabi ko. Hindi, okay na ako. Well off na yung brand mo. No? Hindi, sasabihin ko pa na, supportan nyo yung Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com. Parang okay na ako eh. Parang mas gusto ko pang i-promote yung DRK Sportswear na makikita nyo sa Caloocan. Na manlilibre ng bulalo? Ba? Tama. Ay, magpandilibre pala to eh. Syempre, hindi ko papalagpasin na Sevenfold Club. Paano ba ito i-mute? Sevenfold Club. Ito, suot ko. Suot niya rin. Pakita mo. Ay, oo. May... Siyempre, maakan siya. Oo nga pala. Na matatagpuan nyo sa www.sevenfoldclub.com at meron kaming mga bagong products na parating. Soon, announce na lang namin. Meron kaming mga bags na kakaiba. First in the Philippines. Saka na lang namin papakita sa inyo. Supportahan natin yung bag na yan para at least makatulong din sa pamumuhay ng dalawa. I-cloud chase Tsaka din. yung merch ni Direk, supportahan din natin. Yung merch ko, supportahan din natin. Meron na rin palang store ang Salute Lifestyle sa Macau. So sa lahat ng mga tropang Macau, tropang Hong Kong, anywhere na malapit dun sa area, punta lang kayo sa San Malo, sa Ginza Mall. Yeah, at soon, meron na tayong flagship store sa Marikina. Anyway, fuck it. Oh, How's the weather? Oh, what's the word? sorry, I said fuck. Because of Paxilica. Oh! Sheesh. May tanong ako sa inyo. May tanong sa inyo. Ano yun, Rek? Pabor ba kayo doon sa magkaroon ng Paxiliga? Pero, unang-una siguro dapat mas malaman muna ng mga tao kung ano yung Paxilica. Tama. Sige. Kasi hindi lahat nakakaalam kung ano yung Paxilica. Explain mo, Besh. Tawagan mo nga si Gab. si Gab. Pero base sa obserbasyon, sa mga nakikita ko, napapanood, tsaka konting research din at sa tulong ni ChatGPT, si Paxilica ay, let's put it this way, isang data center ng mga AI. Okay? So, para siyang isang malaking, let's say, building. Para siyang malaking CPU, let's say, na nandun lahat ng data, information, whatever. Pero, ang kabaliktaran nun, nagre-require siya ng cooling system. Malaking resources. Ganun. Let's say. At sa iba't ibang bansa, may mga ganun na rin. Ang pinagdedebatehan, kung papayag daw ba
pumayag na nga actually yata no? Oo, pumayag. Napirmahan na. Kung pabor daw ba na magkaroon ng Paxilica sa Pilipinas. Maraming tumutol. Maraming tumutol dahil ang sabi, nagkukos daw to ng pagkasira ng water resources natin at pagkaubos. Oo, natural resources. So, yon. Ang tanong, at may mga proven na testimony na nangyayari talaga siya. Ang Naubos tanong, ba yun? Tubig? dumudumi siya. Actually, Nag-hit up, ang drinkable water sa buong mundo Yeah. is 3%. Mhm. Okay. Pero yung 1% is frozen sa Antarctica. Okay. So technically, nasa 2% or less yung drinkable water lang talaga sa mundo. Tapos may mga warnings na rin na nilabas sa mga scientists na may chance na magkaroon ng crisis sa drinkable water. So imagine kung hindi lang syempre Pilipinas, ibang bansa pa na sunod-sunod nagtatayo ng mga data centers, mga pang AI, whatever. Kasi for one prompt na mag-generate ng AI, it already consumes water eh. So imagine kung ilang tao ang nagpo-prompt, sobrang dami nag-generate, whether it be sloppy images ng AI o kung ano man. Yung mga literal na walang kakwenta-kwenta. Kaya naiintindihan ko rin na may mga against sa AI at meron din mga pro sa AI. Saan ka doon? Parang Siguro depende siya kung paano mo siya gamitin. kung paano mo siya gamitin. Kasi for example ako, as mako-consider ko sarili kong one-man team na pag kunwari sa music ko, technically ako lahat. Of course, I would also need help ng AI. Okay. Pero not fully AI generated. Yeah. Ano lang, as a tool. Hindi siya yung parang as a doon ka kukuha ng result. Parang hindi. Yung output doon galing. Kasi parang for music, in terms of music kung aware kayo sa Splice, ano yun, subscription-based yun na website or app na pwede ka mag-download ng samples. So, per credit din. Parang AI, normal na mga AI-generated na per sample, yung sound mismo. For example, melody ng piano, ganun. One credit siya per one sample, ganun. So technically, for example, yung AI music na to, hindi na magbabanggit ko ng klaseng music na AI to. Ganun din siya. Nag-generate siya ng kung ano yung gusto mong i-prompt na piano. Kunwari kung anong key, anong BPM. So technically, wala siyang pinagkaiba sa pag-sample. Sample lang siya na kinuha mo. Ang pangit nga lang din talaga pag kinuha mo siya as is. So, Huwag mo na banggitin yung Suno, ha? nahirapan nga akong explain na wag banggitin eh. Pero yun nga, for example, yung ganong AI, i-manipulate mo siya, babaguhin mo yung pitch, babaguhin mo yung pinakang tone niya. Kumbaga, at least, just use it as a tool, hindi yung as is na makukuha mo sa kanya. Ngayon, syempre, maraming nagagalit ng mga producers kasi totoo naman, napapadali yung buhay ng mga artist na bakit ko pa kakailanganin ng producer. Matuto lang ako mag-mix and master. Isa-sample ko na lang itong mga to. Yeah. Yun lang yun eh. Siyempre, may mga purista din talaga. Di mawawala yun sa lahat ng industriya. May purista talaga. Pero yung pinaka-problema nga talaga dyan is yung cooling system nga na nagkokos nga siya ng resources natin. Kasi nag-hit up siya, so kailangan siyang palamigin. Oo. Pero alam mo, Bish, naisip ko, putangin na kung yun naman pala yung main concern, bakit hindi nilalagay sa Antarctica yung mga putang inang databases na yun, di ba? Ang magiging problema, kung magiging lamang yung cooling system sa Antarctica, magiging problema nila yung source of electricity naman. Sa Antarctica. So, nangangailangan siya ng, yung cooling system which is water, pangalawa yung electricity. Oo. Ngayon, pag nasa Antarctica ka, limited naman ang source mo ng electricity. Hindi ba obra doon yung mga Solar. Pre, kaya nga siya malamig dahil less ang sunlight exposure niya eh. Bagay. Oo nga, no? So, mamimili ka doon sa North Pole o South Pole kung gusto mo ng mga ganong level ng cooling system. So, kaya siya napili sa mga bansang malapit sa equator which is tropical countries. Kasi perfect na balance na ito yung resources ng water, ito yung resources ng kuryente. Kaya nila napili ang Pilipinas.
Baka kaya nila napili ang Pilipinas kasi Madaling mauto. kukunin nila Hindi, siguro, inspired sila nung kanta, piliin mo ang Pilipinas. or baka kaya sa Pilipinas kukunin nila mga empleyado, mga youngsta na kasi mga puso malamig. Sa bagay. Pwede rin. Hindi, isa rin. Pwede rin. Kidding aside, isa rin kasi Hindi, gusto namin kidding lang. mura ang ang labor sa Pilipinas. Totoo Eh. naman. Totoo naman. Bakit hindi nila ilagay sa India? Oo nga, no? Para kung may madamage man, parang, hoy, na ano yung ilog? Okay. Okay. Pero kumbaga, parang yung sa tubig nga, ganyan-ganyan. Ang dami nagagalit. Pero ang good side din nun, maraming magkakatrabahong Pinoy dahil Oo. dun sa Paxilica. Pero ang Sa Clark question... daw ito ilalagay, di ba? Sa Oo. Clark. Pero ang question nga ba nun yan, sino ba talaga makikinabang ng data center na yan? Yung ibang bansa o tayo? May nakita ako. Uy. Uy. Season 3! Shit! Ayoko na, hindi ko pala nakita. Nakita ko parang kakalabanin lang ng US yung China. May ganong angulo daw. Yun lang. Yung yung Shenzhen Sorting facility. Yeah, kung saan galing ang pamilya ko. Oo. Yeah. Pero ang alam ko yung Paxilica project, joint project siya ng maraming Oo, bansa. pero China, Russia, naalala nyo nung nagkaroon ng parang meeting yung presidente ng Pilipinas sa prime ng Russia. Siguro napag-usapan na rin yun dun. Feeling ko lang. Pero paano kung Hindi Walang hangin. naman Walang ako- hangin? Oo. Pero paano pala? Namimiss niya si Gab. Saludo, Gab. Parang ba yan? Di ba paano kung papunta na talaga tayo sa robotics talaga? Paano kung meant na talaga yun? Yun na talaga yun. Yun nga eh. Siyempre, ngayon, magiging natin yun, magiging ayaw natin yun kasi yung sa resources. Pero paano pala pagka papunta na talaga tayo dun? Siguradong one step closer siya dun sa idea na yun. Mm-mm. Papunta naman talaga dun. Dun na nga, ako feeling ko. Pero ayoko pa rin naman. Convenience kasi sa majority na pag nakakasabay ka sa technology. Kailangan mo talaga mag-adapt sa change. Oo. Totoo yun. Parang for example, yung pagiging cashless, may binibigay siya convenience. Dalawa ang cashless Ah. Isang literal. Isang literal. Wala kang pera. Walang convenience na binibigay yung isang cashless na yun. Yung mga fortunate na cashless ang pamamaraan. Okay. Ganun. So, for example, iwas hold up ka kasi wala ka nang dalang cash. Si parang ito si DRK Sports House. Bibigyan niya daw may bibigay daw siya sa akin pera. Anong sagot ko sa'yo? Hindi, anong sagot ko sa'yo? Ba't ayaw ko? Tama? Ang sabi ko sa kanya, madumi kasi ang pera. Sabi ng mami ko. Sabi ng mami ko, wag ako hahawak ng cash. Ako, ayoko rin talaga humawak ng pera. Totoo lang. Alam ko kailangan ng pera, pero ayoko humawak. Tanong sa kanya, di talaga ako Ba't ka humawak. pa tatanong? Sinasabi mo na eh. Oo. Nung nakaraan na nagpa-withdraw ka. Ha? Nung nakaraan na nagpa-withdraw siya. Pero alam mo, tol, simula nung na-COVID ako, paglabas ko ng ospital, laging cashless na ako. GCash, bank transfer. Hindi talaga ako nagbibitbit ng pera. Pero na-realize ko, ang hirap na wala kang dalang cash talaga, tol. Oo, Lalo din. na pag hindi tumatanggap ng Oo, may mga online. lugar. May mga, isang beses kasama ko yung tropa, Tanay. Walang tumatanggap ng GCash. Tapos ang pera niya, 100 pesos lang. Gutom na kami. Ina, bumili pa ng suman. Utang ina, sabi ko yun na lang pera mo. Binili mo pa ng suman. Ibig na pagkain tunay. Anyway, nilalala ko, tangina ang hirap tol kasi nasa bansa tayo na hindi lahat tumatanggap. Pero ngayon, medyo nadagdagan na. Nadagdagan na yung mga... May namamalimos nga na Naka-Gcash. Gcash eh. Meron ba? Meron ganun. May QR code siya. Meron pa yung magtitinda ng sampagita, Gcash mo na lang. Nagsambales tayo, yung magkataho, pwedeng Gcash. Oo. Oo nga, no? Nasa beach tayo. Oo, sa... Kay Ninong. Oo, kay Isa pa, Ninong. share ko lang, naranasan ko isang beses na wala akong dalang cash, pati yung kasama ko. Si Benji. Parehas kaming wala. Benji Rayala? Benji Rayala. Yung walang letter R? Ayun. Na nag-review ng pakapango? Oo, mismo. Siya na yun. Okay. So, meron kami pinuntang hip-hop event somewhere in Cavite. Tapos, napansin, wala nang gas. Pre, kailangan din magpagas. Kaso, wala akong cash eh.
O sige, meron pa akong ano dito, 1,000 dito, Gcash ko na lang sa sa gasoline station, ganyan. Aha. O di pag ano kami, di solve. Buti may Gcash pa tayo kahit paano, umabot pa, ganyan. Tapos biyahe ulit kami. Tayo na, pumunta pala kami ng expressway pre, tol. Walang ano. Wala na kaming cash, wala pa kaming Din, Gcash. So ikaw cashless, siya gasless. Grabe, mukhang tanga doon. Ay, wala pala kaming pera. Oo, yung hirap doon, tol. Kaya minsan okay din na kahit paano may Dala ka. dala ka. May dala. Oo. At least 1,000, 2,000. Hindi masyado na malaki yun mga eh. 300 na Oo, pwede. 300, 500. Kaya, any spare na... Hindi, kasi halimbawa, may mga gasoline station na hindi tumatanggap ng Gcash eh. So at least meron kang enough pang gas in case na ano. Yun yung nakakatakot, lalo pagka... Naalala nyo nung nasa Batangas tayo, yung nag-uwian na, yung ina naghahanap ng gas station, buti may mga Gcash na rin yung iba doon kasi yung iba wala eh. Oo. Ayun nga yung problema eh. Ako, pinaka lowest ko, 1,500 to 2,000 na cash dapat. Pero pag nauubos na siya, hindi, bago ako mag-withdraw ulit, kailangan maubos muna siya. Ganun. Eh pagka meron pa siya, para maubos siya, tapon mo na lang. Parang ganun. Ay, dirty na to. Kahapon pa to eh. Expired na to. Parang gano'n, no? Pero ano yung Apple Pay, nag-ano na sila dito sa Pilipinas. Tumatanggap na yung iba ng Apple Pay. Totoo. So at least, ano ka na lang, ganun-ganun ka na lang ng phone mo. Tap. Pero actually, yung Apple Pay naman, medyo mas advanced lang na Gcash yan eh. Oo. Technically. Hindi ko pa na-experience dito yun. Ako, Apple hindi. Madalas hindi Meron pwede. bang ganun? Hindi, ngayon, meron na. LRT. Noong nakaraan, nagpunta akong Jollibee. Sabi ko, mode of payment daw. Sabi ko, may Apple Pay na ba kayo? Peach Mango Pay lang. Peach Mango Peach Mango Pay. Apple Pay. Ano nyo? Nabasa ko lang yun sa Facebook. Yung ina nyo. Sabihin na naman, nabasa ko na yan. Nabasa ko talaga. Sabihin ng mga tao, lumang joke na naman yan. Ano lumang joke? Ang ina mo kaka-release lang na Apple Pay dito. Lumang joke na ba? Napapanahon pa to. Naalala ko yung joke mo, yung ginawang reel. Tapos may nagko-comment doon na yung kalimutan ko ano yung joke mo. Yung may papa yung El Filibusterismo yan. Tapos may papampam doon na parang sinasabi niya na Matagal na yung joke na. Matagal naman na talaga yun Oo eh. nga. Pinag-anuhan lang natin eh. Tanga nyo. Bawal gamitin ulit. Galit si Maricar. Nagalit si Maricar. Masamang nagagalit si Maricar. Nababawasan tayo. nabawasan tayo. Uy! Gago kayo. Nag-invento eh. No? Anyway, so yun, gusto lang namin pala magpasalamat syempre sa Maono para sa mga microphone na gamit Yes. namin. Napakaganda ng quality. Yes. Talagang maaasahan. At talagang yung durability talagang Nandun talaga siya, nakakabit. Tsaka ito ang maganda sa Maono, di bumabaho ang foam. oh, ay, gagi, seryoso. Amoy greatness. Hindi, mabango siya. Mabango Hindi siya siya. amoy Hindi siya amoy Andromeda. hininga. Hindi siya amoy Andromeda. Hindi siya kagaya ng mic mo. Hoy, pero, yung mic na yun, napakadaming pinagdaanan nun. Hiniram kasi ng 3GS yun. Kaya, pagbalik, ganun na. Shoutout sa 3GS, kay Crazy Mix, at sa buong kupunan ni Batute. So, yun nga. Anyway, shoutout sa Maono at wireless capable din tong may receiver siya, pwede nyo siyang gamitin sa phone bago magti-TikTok kayo kung ano man ang mga pinaggagawa nyo. Tsaka salamat sa Maono kasi pinadalang kami ng wireless lavalier? Lapel siya, lavalier. Lavalier mic. microphone. Tapos gamit namin yun sa mga videos ni Maricar sa Facebook niya. Yes. Akala ko magmamaang-maang. Anong video? Wala pa. Ano na naman siya? Patay mali siya na naman Oh, siya. talaga ba? Ay, nako, grabe yung panahon, tol, no? Halos isang buong... Ay, 1 week. Speaking of panahon, grabe yung yung binaha dun sa nagpasulo na. Nakita Sa niyo ba yun? Paranaque. Yun, Cavite. Paranaque ba yun? Halos lahat sa South, tol, binaha. Ay, nalagpas ulo. Lagpas taon na talaga. Depende. Ulo nino. Kasi kung si Baby Giant yan, Ulo talaga niya. Walang no. oo. Pero all jokes aside, tol, grabe yung baha. Grabe yung Tsaka baha. ang pangit ng ulan, no? Kasi Bakit? uulan siya ng parang ilang Paano seconds na malakas, tapos biglang hihinto. Mas okay nga yun eh. Sakto lang. Gusto mo hindi? Hindi. Kasi kung hindi, dalawa yan, pangit niyan. Kung hindi yun, tutuloy-tuloy lang siya.
mas yung water level, mas, Oo nga. ano, Tama. Galing mo dun. mapangit ka mag-isip. Kamusta Marikina? Ay, Ayun, pinupuri. nakakatulog kami ng na matiwasay. Dati Marikina ang isa sa Totoo. pinakabinabaha. Pero hindi Totoo, na totoo. talaga kayo binabaha. Hindi. Yung- At least ito isa sa pinakamatagal na bagyuhan tong nakaraan. Etong Marikina River, hindi na rin. Tumaas siya, Tumataas matik siya. yun. Oo. Pero walang ibang lugar na binaha sa amin, halos. Kumbaga na-control sa madaling salita. Oo. Which is nakatulong yung project ng LGU, which is nagkaroon sa amin sa Marikina River ng dredging, tsaka ng yung dike, yung dike. Oo. Oo. Tinasan yung wall. Parang ganun. Oo. Sa amin sa So- Bulacan talaga. So in short, well spent yung government budget dyan sa Marikina. I would say. Pero syempre, I would say. sa Bulacan kasi, sa kanila, Ano? diba yung mahaba yung street nila eh. So nagkaroon, Street! tapos nagkaroon pa ng ambagan, di ba? Parang ambagan. Hindi, yun dun yung sa may bungad. Mga residente? Oo. Para mapataas lang yung ano. yung dulo ng street. is Pero, pero yung gitna hanggang dun sa bahay niya, baha. Oo. Pero sa amin hindi. Sa pagpasok mo ng gate, hindi. Mga ganito lang kataas. Pero paglabas mo, Nagpastuhod. Hindi, tsaka yung sa likod ng bahay mo, parang sapa. sapa yun eh. May mga kangkong. Oo. Kingina Mga ko ta. lugar nyo Yung sa palengke, di ba, Rek? Magka-video call tayo. Hanggang Ano? tuhod yun eh, yung umalis tayo. Oo, hanggang tuhod. Pero, Dito sa amin sa Caloocan, walang ganun eh. nabaha. Hindi namin na-experience. Dito sa Bagong Baro, never nagbaha dito eh. Marami lang dito, mga adik. Actually. Lagi, Pero lagi, baha, lagi, wala. lagi may downside eh. No? Lagi may kapalit eh. Pero I would like to give props sa ibang lugar din hindi porket nasa news lagi yung Marikina na grabe, hindi nagbaha ganyan. May mga ibang lugar din na kahit papano na-enhance nila yung flood control nila medyo umokay. Agaya sa tol? Manila. Sa amin, sa Paco, hindi na masyado nagbaba. Pero ang daming tae. kasi ang daming Ano ba? aso. Ano ba? One time, naglalakad kami sa kanila. Naglalakad kami sa kanya. In-explain niya sa akin. Sabi niya, kaya daw meron siyang lyrics dun sa Where You From niya na laging nakayuko. Kasi lagi daw siya nakayuko. Kasi daw lagi daw niyang tinitingnan dinadaanan niya. Kasi laging may tae. Lagi may tae. Oh. Ano nga, naalala mo ba yung lyrics ko doon? Alimutan ko yun. Yung ano yun eh. Tahimik lang pero walang lalamove. Madalas nakayok. Kung maglakad, laging nakayuko. Ayun. Pero legit talaga kahit tanongin yung mga kapitbahay ko. Pag naglalakad talaga ako, hindi ako yung talagang nakadiretso Oo. yung tingin. Lagi ako nakatingin sa nilalakaran ko. Ako kasi straight. Tapos siya Pero- nakayuko. Tapos tutulak niya ako. kapag Pero may yung tae. peripheral vision ko, of course, Okay. laging alam mo naman, pag fratman, Hindi ko alam sa'yo. very Walang aware. tae sa amin eh. Hindi, aware ako sa kung may mga nakatingin sa akin. Pero, peripheral vision. Okay. Pero yung focus ko talaga sa sahig. Kasi, tangin ang daming tayo sa amin. Landmines. Oo, landmines talaga. Kaya pag naglalakad kami, mahilig siya yung parang kala mo, olive oil na sa papay. Yung, yung ang tangkad, tapos naka-happy go lucky lang maglakad. So, minsan tinutulak ko siya pag nakikita ko may tae ng matatapakan niya. Ganun. Dito sa lugar namin, pag may mga ganyang incident, yung well-known yung aso na nagkakalat. Isang report lang yun, kukunin ng barangay yun. Alagaan nila. Hindi, doon may kiklaim mo. Kaya pag di mo kinlaim ng ilang araw yun, sa City Hall mo puntahan yun. Sa Marikina kasi tol, meron kaming yung dog pound namin doon. Paano ba? Uso kasi ngayon wala na ako nakikitang ganun eh. Siguro hininto na dahil meron kasi kaming dog pound doon na tinatawag naming andyan na yung mga nansisilo. Kasi, Yung pag kami nakitang stray dog, yung may stick aanuhin sila. yun ng stick tapos may Alambre. Oo. hindi. Medyo cruelty yun para sa kanila eh. Okay. Yung malaking net, yung basket na Okay. type, huliin nila yung aso. Tapos dadalhin nila sa dog pound namin hanggang i-claim. Minsan kiniklaim, minsan wala nang kumukuha. Tapos minsan alam ko na natigil na pero parang meron kaming gas chamber doon dati. Gas chamber. Oo. Alam ko. Parang may kayo euthanasia guys, shit. huwag kayong bibili ng aso tapos di nyo alagaan. Para mabawasan yung mga taong nakayuko. Totoo. Pero balik tayo dun sa baha. Kagaya ng Manila, sa Sampaloc pare, naniniwala ba kayong hindi nagbaha halos? Oh, sa Espanya, hindi nagba.
Diba? Nakakagulat sa Espanya. Espanya, yun yung pinakang Lagi. bahay Tol, dati. sa Espanya, putang ina, maihilang yung santo sa UST, magbabaha doon. Grabe yun. Kasi nalala ko, nag-recording ako doon dati. May studio doon dati sa F. Tolentino or something, G. Tolentino. Kalimutan ko na. Kung pagkatas ko mag-record, kailangan kong umuwi ng Montalban. Tang ina, lumusong ako hanggang bayag yung tubig eh. Buong Espanya yun, tol. Yung Quiapo, hindi rin binaha yung ilan ng tulay. Hindi ko sure. Pero kung, kasi, may tubig, may ano na doon eh. Parang creek side na yun, di ba? Parang, Sa Taguig, Tulay. nakita ko, meron silang parang malaking sa pinakailalim. Yung pinakita mo Nakalimutan ko. kanina. Ano? Hindi. Yun, napanood ko yun noon. Tapos, meron silang drainage. May sobrang laking parang container para sa baha. Parang ganun. may pinakita mo sa akin kanina. Kaya sa Japan, parang flood system nila na pupunta Galing. underground. Gumawa sila ng malaking storage ng water, Yun nga, parang ganun sa Taguig. Na doon mapupunta yung mga baha. Ang pinagtataka ko, yung napanood ko kanina sa feed ko, Mhm. diba, baha. Tapos may malaking machine. Tapos nakalublob dun yung Ay. pinakang hose. Orange sa tubo? Oo, tapos hinihigop siya. Tapos Oo nga. binubuga lang din naman dun sa... Tanga, di ba? Ano yun? May ganun kasi sa amin, kukunin yung baha dito sa, let's say, Tomana. Okay. Tapos Ililipat. ililipat Ilipat. papunta sa yung kung saan yung daan ng river. Ganun ko siya Ganun. ina-expect na gamitin. Pero yung siguro hindi nyo nakita ni Chris, yun yung orange sa tubo. Inigo. Parehas ng pinagsawsawan eh. Pero alam niyo, Hinigo, feeling tapos ko, binalik lang din. pero feeling ko naging katatawanan na lang siya. Nakita ko yung video na yun eh. Pero hindi naman siguro sila ganun kabobo. Siguro may nakalagay lang Hindi doon. mo sure. Di ba? Parang, sa ano yata to eh? Las Piñas yata yun eh. Hindi, O hindi ko alam. Paranaque. Kasi meron pa isa sila nilagay nung nakaraan, yung barrier din. Na, yung barrier yung kulay orange. Yung orange. Oo. Yun naman medyo ano ako ron. Tawag dito. Meron kasi ako napanood sa... Orange eh. Iba dating Orange, sa'yo ng oh. orange eh. Actually maganda yon. Hindi naman yan ibig sabihin mag-stop ng flood. Oo. Pero yung nami-mislead basura. niya. Oo. Hindi sa basura. Kumbaga, kung dito yung current. Yun yung pa letter L na plastic. Oo. So pag imagine mo na sa floor yun, pag tinamaan ng tubig yun, mas malakas, mas matindi yung mapapress down. So ang use niya talaga, yung gano'n yung height ng plastic na yun, mami-mislead niya lang yung location. So pwede lang harang na i-redirect yung Kumbaga, yun lang yung function niya, redirection. Pero hindi yun bobong project, napakatalinong project nun. Speaking of, yung kanina nabanggit mo na yung orange, no? Gusto ko lang malaman. Rek, mahilig ka sa orange, no? Yes. Orange na slides, Mhm. cellphone, tapos cap. Paano siya nag-start na maging orange yung pinang, Sige, pag-usapan natin yung orange addiction mo. Okay. So dati, nung meron akong obsessed ako sa pag-swimming kasi hindi ako marunong lumangoy. So, ako yung laging barkada o Ilan taon ka kamag-anak nito? na lagi na pag-itripan. Hindi ko na alam yung age, pero after Age college doesn't matter. After college na ako natuto eh. After After college. Kasi nursing, meron kaming PE3. Na medyo na, may training naman, pero hindi ka lang ganun ka-confident. So, hindi naging enough eh. So, gusto kong mag-training ng mga survival swimming. Nag-enroll ako sa Red Cross, ganyan. So, nung in-enroll ko yon, alam ko na ang finals nun, survival swim, mile swim, sa gitna ng dagat. All black, 3 a.m. So, medyo extreme yun. So, sabi ko, pag nagawa ko to, parang feeling ko malapit na ako nun, parang ganun. Tapos nung time na yun, syempre, fresh grad, wala pang mga racket. In short, wala kang pera. Nung time na yun, parang nirequire kami na bumili ng mga rash guard. Pati yung rash guard, pati yung pang paa, mga pang ulo. Pang protection sa sarili, ganyan. Nung time na yun, broke days talaga. Pero sabi ko, hindi kasi ako pwedeng, pag nalunod ako, madilim, walang makakita sa akin. Sabi natin may Bright. bantay eh. So, sabi ko, at least yung bangkay ko man lang, makita man lang sana. So, meron akong neon orange na sando. So dun nag-start. So, para yun yung bright. parang, sabi ko, tana, wag lang akong mawala, parang ganun. So dun na nag-start yun yung unang ano. gamit ko. Tapos ngayon, yung mga nakasabay ko, mga kabatch ko ron, mga 50 plus yun eh. Ang hirap tandaan kasi minsan, di ba, yung mga pangalan. Pero natandaan nila ako bilang yung taong naka-orange. Kasi kahit yung pick up mo, orange eh, di ba? Ganon, oh. So, naging favorite ko na siya. Parang naging icon na rin. Oy, yung taong naka-orange, ano nga pangalan nun? Doon nag-start. Hanggang sa naging favorite ko na rin talaga. Tapos, nakakatawa din yung mga sumunod na pangyayari na, alam mo yung mga minsan, birthday mo, may hirapan yung taong magregalo sa'yo. Ako kahit simpleng orange, masaya. Alam na kagad So, basta madali lang. orange. So, meron ka lang identity, ganon. So, kinarir ko na. Yun. Pero fun fact kay Derek kahit sobrang paborito niyan, hindi siya kumakain ng prutas na orange. Seryoso ba? Ewan ko saan niya nakuha yun.
Pero ang galing no kasi may backstory talaga yung Oo. favorite mo na kulay. Ikaw, anong favorite mong color? Dark clothes lang talaga. Depressed kasi ako Isang dati. color lang. Wala eh. Wala. Yung nga problema ko. Ikaw, alam ko, red sa'yo kasi sa Kuragi. Hindi naman. Oh. Pero sa akin, wala eh. Parang basta dark clothes lang. Mga maroon, earthy tones. Ganon. May ligaw sa earthy tones. Pero wala akong specific na kulay. Mhm. Ganon. Ikaw, Besh. Itim, puti. Bakit? Bakit yun yung attracted ka na? Darkness. Dark. Kumbaga, Darkness and light. Oo. Hindi. Sa totoo lang, kasi nagsimula ang pagkahilig ko sa itim. Simula nung naging artist ako. Nung naging rapper ako, Hmm. shots fired eh. Okay nang ina, itim na bandana, itim na lahat itim. Tsaka lakas makapayat na sa Hindi pa ako matabang-mataba nun. Hmm. Itim. Siyempre, hindi naman ako pwede mag-rep-rep ng mga pula. Hindi naman sa shots fired kasi may nagre-rep-rep tayo ng ganun kasi may mga gang sila eh. Di ba? Anyway, to cut the story short, nung kahit paano yung nagkaroon ako ng konting pangalan, ang dami na nag-sponsor sa akin ng mga iba't ibang brands ng mga damit. Pukin na halos lahat itim. Pag binuksan mo yung cabinet ko, puro itim. So, kumbaga, laging yung suot ko, syempre, ba't pa ako bibili? Oo. Itim. Magkaroon masundutan man ng kulay. Oo nga, lahat tayo Puta, parang ito, yung binigay sa akin na jersey ng Mad Monkey brand. Ito, yung ghetto na suot ko. Napakaganda niya, bordado yan. Hindi siya yung printed lang. Ba ma-regular ka. Shoutout sa'yo, Mad Monkey. So, yun nga, naging paborito. Hindi ko talaga siya paborito, pero na-realize ko na Okay din. okay din. Hindi ka nabibili eh. Diba? So, Tsaka yung best talaga doon, pag sa camera, nakakapayat talaga. Pero anong color yung na-attract ka bukod sa black? yung mamink-mink talaga eh. Maming-ming. Ikaw ba, hindi ka ba? May kalan eh. Ano yun? Maming-ming. Ano yun? Texture ng tela. Tama. Yung maming-ming. Ikaw ba, hindi na-attract sa mamink-mink? Maganda yun. Oo, ikaw. Mamink-mink. Ayoko sagutin yan, trap yan eh. Ilayo, tara. At syempre, kahit nasa season 3 na tayo, walang nagbago. Yung tunog na yun, ang hudyat pa rin para basahin namin ang mga previous comments, mga previous episodes. At ito, ang kada comments. Kada comment, number 1. Wala naman ko ibang mababasa dito eh. Basahin mo. Mula kay Harlem Shake CJS. Anyari, wala na next episode? Eto na yung sagot sa tanong mo. Napapanood mo na siya ngayon. At ito ang kada comment, number 2. Mula kay Lord Rosema. Mga kada, upload naman po. Mag 2 weeks na walang upload. Hi. Eto na ngayon. Napapanood mo na ulit. Shoutout sa'yo. At ito ang kada comment, number 3. Mula kay Into Dunk Unknown 4647. Tol, ano na, igalaw nyo naman ang baso. 2 weeks ago na tong last upload nyo. Okay. Shoutout sa'yo. At ito ang kada comment, number 4. Mula kay Notifications 22. Kung kailan may bagyo, wala kayong upload. Miss na namin kayo, mga ulupong. At eto, buwabagyo pa rin. At ito ang kada comment, number 5. Mula kay Unknown TK5QB. Aray mo, wala pa rin new episode. Siyempre, yun lang mga mababasa namin sa mga previous comments dahil alam namin na miss nyo na kami at alam namin. Salamat sa pagkamis. Salamat sa inyo. Saludo sa'yo. At huwag kayong mag-alala. Meron- Season 3. Ano yun? Meron ako nabasa din sa page yung salamat sa'yo ni Maricar, ano na lang, salamat sa lahat. Salamat na lang sa lahat. Salamat. Salamat na sa lahat. Goodbye. At yun, ang kada comment. Hinahabol yung letter S eh, no? Pero, eto, ang maganda dyan, naghahanda na rin tayo para sa... Sasabihin na ba natin kagad na magkakaroon tayo ng live podcast? Sabi mo na. Ay, nakakainis siya. So, siguro,
Abangan nyo na lang yung mga announcement na parating. Sobrang lapit na lapit. Oo, tsaka huwag kayo mag-alala. Pag pumunta kayo, mabubusog na kayo, may drinks pa. Sana totoo talaga yun, tol. Totoo. Mamapasubo tayo. Pero huwag muna natin i-go into details. Okay na muna yun. Pero yun, More details etong season 3, before the year ends, magkakaroon tayo ng live podcast. Ito na yun, hinihintay ninyong napakatagal na. Totoo na. Totoo na to. Tunay na talaga. Gusto niyo sa bahay niyo pa eh. Ang hirap nun. Rich laugh. Tawa kung dito sa mic nakaganon eh. Naka-pinky finger. Ganyan. Oy, naalala ko lang, merong mga kada na nagpo-post ng mga theory nila kung bakit walang upload. Tapos pinakatumatak sa akin doon, yung nasa Zambales tayo. Tapos lahat kayo sinako, ako lang hindi. Yung nag-ini-ay niya yung mukha natin. Di ba? Parang- Kalokohan mo, nag-consume ka pa ng water. Nag-AI ka, nag-consume ka pa ng water. Tapos may nag-comment, hindi ka daw kasya dun sa sako. Kaya nilik. Parang wala namang ganun. Lagi akong nag-comment doon, nakikita ko walang ganun. Kasi nagaling yun. Dinilit ko kasi para di ka ma-hurt. Nagloloka kami na direct. Lagi na, kung inisip nyo, binabody shame ko si Direk. Ganito talaga kami ni Direk. Kasi parehas kami mataba. Minsan sinasabi ko sa kanya, Direk, yung picture natin hindi mai-upload sa G Drive kasi sabi, file too large. Kaya parang ganun. File too big. Diba? Pero ganito lang kami ni Direk. Pero mahal ko yan si Direk. Yeah. Si Direk ang... May iba lang. Siguro nakita na nila yung bagong intro video ng Kada Kwento Podcast theme song. Oo naman. Grabe ako manggitara doon, oh. Mag-gitara. Ito actually, ito ngayon eh. Masot natin eh. Di ba? Dire-diretso na. Ganun talaga. Ganun namin kayo kamiss. Oo. Kahit sobrang effort, gagawin namin para sa inyo. Tsaka, alam mo kung saan ako na-excite, tol. Kasi, nung sinimula natin itong season 3, sabi natin, itong season 3 ay susunod to sa season 2 eh. Ang galing, ah. Kasi 1, 2, 3, pag ganun kasi yan eh. Pero naisip ko, siguro, ito na yung panahon, kahit mahal nila tayo lang. Ito na yung panahon para mag-open tayo ng door sa mga guest. Di ba? Ayan din. Yan. Mga tropa, i-guest natin yan. Ano nga, ang ganda nga na nangyayari. Nagkakaroon ng story yung Kada Kwento Podcast eh. Season 1, mga estudyante tayo. Diba? Naka-uniform tayo. Tapos season 2, mga nagsi-graduate na sa pag-aaral. Tapos tambay na bigla, no? Itong season 3, malay ba natin? Kumbaga, come what may. Bahala na sila mag-decide kung ano itong season 3. Oo. Diba? Pero yun nga, every season may nangyayari. Every season may nangyayari. Direk, kumapit ka sa season 4 ha. Wag naman. Pero yun nga, may mga bagay-bagay lang at mga pangyayari na talagang hindi may iwasan kagaya nung kay Gab, nagkaroon siya ng opportunity na in-offer sa kanya na kailangan niyang fokusan. Same din naman kay Cyrus. Same din kay Cyrus. Maraming projects na dumating kay Cyrus. Marami ring may mga projects din na dumating kay Gab. Susunod, May ikaw. dadating ba mga projects sa'yo? Ikaw, kailan ka magkaka-project? Project ka naman! Ako nga, sabay-sabay projects ko. Kaya ko pa rin. Sheesh! Pero alam nyo, ADHD things. totoo. Tsaka maraming salamat din at lagi nyo kaming pinapanood kahit kung sino man nakaupo, kung sino man ang wala, kung sino man ang absent, kung sino man ang, kung ano man ang topic. Salamat sa panonood nyo palagi. Salamat. Tsaka para sa inyo to. Pilipinas, tunay ka nga bang malaya? At shameless plug nga pala, gusto ko lang sabihin na season 4 na rin ang Rate My Bar at painit ang mga guests natin. So, thank you sa panonood. Doon yun sa Tiny Montana channel. At meron po akong ginagawang album na hindi ko pa alam kung kailan ko Kailan ilalabas. ilalabas. Pero syempre, on the works na. Nasa mixing, mastering stage na yung ibang songs. Tapos, dinadagdagan ko pa para maging maganda ang inyong listening experience. Yeah. At meron din akong Spotify, Tiny Montana sa Spotify. Kung si Chris Delano may Chris Delano sa Spotify, ako rin. At itong August, marami akong ilalabas na kanta dahil kailangan. So ilalabas ko siya isa-isa o lahatan na para matapos na. Tapos na, deliverables. Oo, yun. Ikaw, Direk, anong bago mo kanta?
Wala akong kanta eh. Hindi ako singer, pero nagigitara ako, kunyari. Yeah. Ang cute kaya ni Derek. So, Si Derek ay siya ang Kuya Kevs ng Bargain Battle League. O, ayan pala, sa mga kada natin na nanonood ng Flip Top o mga nanonood ng Battle Rap, silipin nyo rin yung Bargain Battle. Yes, sir. Si Derek ay isang official media partner ng Flip Top, by the way. So, dami na nakakilala kay Derek sa Flip Top. At alam din nilang nag-guest ka dati sa Kada Kwento Podcast at ngayon official ka na. yes. Thank you. May initiation Share ko tayo. lang. At tagal ko nang nanonood ng Flip Top eh. Tapos nag-exist na rin sa kung saan-saang events. Parang ano lang eh. Low-key, blah, blah, blah. Tapos minsan, itong nakaraan, nakakapag-guest na ako sa Kada Kwento. May mga tumatawag na sa akin, Direk, kada ako. Uy, picture naman, ganyan. So nakatawa, uy, sabi ko, okay ah. So, lapir tayo. Thank you. Kada ako. Tapos saan mo, fuck you. Grabe ka naman doon. At gusto lang din namin sabihin sa inyo na ang Kada Kwento Podcast ay mapapakinggan at mapapanood nyo rin po sa Spotify. At lagi kaming masaya. Ang ina nyo. Tawa kami, tawa. Tulungan nyo naman ako, guys. Kumbaga, yan, kahit saang platform, basta may podcast, nandun kami. Yeah. Oo. So, yung mga ibang ayaw panoorin, gustong makinig lang, nasa Spotify tayo. Spotify ang the best na... Baka ma-regular ka niya, mukha ng ina mo. Hindi! Kung ayaw mo mapanood, sa Spotify Makikinig ka lang kasi. Makikinig. Makikinig ka lang. Para tipid ng data. Para tipid ng data. Wala pa nga. Oo nga eh. Sisend ko nga sana ka dapat ganito sir. Ay, wala pa pala. Spotify and the best. so anyways, Gatas na gatas ah. So yun, yun lang ang gusto namin sabihin at tumakan nyo ang mga susunod pang episodes namin dito sa Kada Kwento habang tumatagal. Lalong sumasaya. Lalo sumasarap ang kwentuhan. May mga guest tayo, magiging mga tropa, yung mga iba mga artist din. Basta lahat. Share ng kwento sa atin. Bubuksan natin ang Kada Kwento Podcast. tsaka baka kung may mga brands dyan na nakakanood sa atin, pwede kayong mag-email sa lastrowmedia.ph@gmail.com para sa mga inquiries. Pag-usapan natin yan. Yeah. Tama. So, ayun. Huwag na natin patagalin to dahil gusto ko nang kumain ng bulalo na ililibre sa atin na may-ari ng DRK Sports House. Yeah. Sportswear. 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 Ba't may house naman siya? Tama. Wala ba siyang house? Sagot talaga. Sagot mo talaga? Siyempre, napilitan, naka-record eh. Yun. So, magandang araw. Ako si Tiny Montana. Bergie. Maricar! Kiss Delano. Mali. Ulitin natin. Sorry, ang tagal namin din nag-shoot. Nakalimutan ko na. Maraming salamat sa panonood ninyo. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Bergie. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng Season 3 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it.